sa nangyayari ngayon sa gobyerno natin, especially na medyo may konting diferensya na talaga ang ating gobyerno, no? Kasi ang kanilang style ng gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos, kapag mag-criticize ka sa kanila, hindi nila tatanggapin ang kritisismo mo. Ang gagawin nila is ibabato nila sa iyo pabalik kung ano yung ikini-criticize sa iyo, di ba? Kagaya ng ginawa ni nitong si Chavit Singson, no? Ang sabi po ni Chavit Singson, nag-a-advise lang si Manong Chavit na kung talagang totoong seryoso po ang administrasyong Marcos na sugpuin itong korupsyon ng bansang ito, unahin niya muna ang kanyang lugar sa Ilocos Norte, di ba? Nang sa ganun ay sasabihin talaga ng taong bayan na seryoso siya, di ba? Instead, ang ginawa nila ng administrasyon ay binanata nila ngayon at parang si Chavit Singson pa ngayon ang gusto nilang pang-imbestigahan, di ba? Si BP Sara, nagkomento lang si BP Sara sa style ni Bongbong Marcos na marami pong kulang sa mga ginagawa po ni Bongbong Marcos. Ano ginawa nila? Babanatan naman nila si BP Sara, di ba? At yan po ang depekto ng administrasyon ni Marcos. Kung magko-comment ka sa kanila sa ginagawa nila dito sa korupsyon na ito, instead na tatanggapin nila ang kritisismo, tatanggapin nila ang mga advice ng taong bayan, ang ginagawa nila ay magagalit sila. At ibabato pa pabalik sa iyo na tayo pa ang may kasalanan. Yan ang hirap. At yan ang hirap sa kanila, no? Magaling sila sa ganyan. Pero hindi naman nila nagawa ang gusto ng taong bayan. Na hanggang ngayon walang nanagot. Sino ba ang nakulong? Sino ba ang napanagot dito sa mga korupsyon na ito? 'Di ba? Yung mga district engineers, yung mga nasa DPWH, wala 'yun, 'di ba? Nadamay lang 'yun. Ang sa atin dito, hindi naman yung mga politicians, yung mga district engineers, sila Bryce, sina Alcantara. Balita ko nga si Alcantara raw dinala sa hospital, ewan ko kung ano nangyari sa kanya. Hindi naman yung mga politika, di ba? Ang ikinakatakot ng taong bayan ay paulit-ulit na lang na itong korupsyon na ito. At hindi ito ordinaryong korupsyon, malaki po ang kinulimbat nila na pera. Kaya hanggang ngayon walang pangalan ng politician na nakilala natin na nakulong, kinasuhan, wala talagang nanagot hanggang ngayon. Yan ang pinakamalaking lungkot ng taong bayan na ano ba talaga Bongbong Marcos? Nasaan na yung drama mo sa zona na mahiya naman kayo? Pinaimbestigahan mo pero walang nangyari. Okay? Yan. I-play ko yung video niya ni BP Sara at yung sa dito sa ICI, no? Bakit hanggang ngayon wala pa ring nanagot? Okay? Pero bago ko yan i-play, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito, guys, para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay tayo sa mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you. Naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo sa Donmar TV. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Sabay tayong mag-subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Eto. Sumagot na ito si VP Sara sa mga itong mga ginagawa ni Auntie Claire, no? Na instead na tutugunan itong mga problema kung anong mga kine-criticize ng taong bayan, ay sila pa yung galit at ibabato pabalik sa atin. Ito yung reaksyon ni VP Sara dyan. Ma'am, si Palace Officer Claire Caso ay nag-react din po dun sa mga naging pahayag niyo po kahapon. May sinabi po siya na puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Yusek Castro na ang Marcos administration daw po ay nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration. This is your father po, PRRD. Well, unang-una, wala naman akong binintang sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At pangalawa, rightly so, no? Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So, huwag silang selective. Huwag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya
lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Correct. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Ma'am, yung nare-reactan po ni Yusek Castro dun sa parang puro salita at pagbibintang is yung sinabi niyo po kahapon na the Marcos seeks to remain in power. Oh yes. Hindi pagbibintang yan, may ebidensya yan. Unang-una, yung kanilang failed na ano yung papapirma nila? Yes. Yung failed na People's Initiative nila sa pagpapa-amenda ng saligang batas. Pakulo yun ni Martin Romualdez. Pangalawa, yung itong Congress na ito, pag upo nila ay sinabi kaagad na priority nila ang charter change. No? At doon sa pag-uusap namin ni dating Pangulo na siya, ni BBM, doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos noong October, na bago siya umalis ng October last year po ito. hindi, bago siya umalis papuntang Amerika, nagkausap kaming tatlo. Doon sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno, charter change yun. Yung statements ng House of Representatives pag upo nitong 20th Congress na charter change ang prioridad, nasa papel yun. Di ba? So, yan. Babatuhin nyo sila ng i-criticize mo sila. Ibabalik sa iyo. Ikaw yung pagbibintangan. Yan ang style ng government ngayon ni Marcos. Pero ang aking ang aking problema dito sa administrasyong Marcos, hanggang ngayon walang nananagot. Si Martin Romualdez na siya yung pinaka nasa taas nitong problemang ito kasi siya naman yung House of Representatives at that time. Siya yung pumirma doon sa House. Di ba? Tapos ang pumirma sa overall bago ito inapprove itong 2025 budget ay walang iba kundi si Bongbong Marcos, na nagkaroon ng sobrang daming korupsyon dahil pinirmahan niya. Di ba? Alam niya na magkaroon ng korupsyon, pinirmahan pa rin niya. That's betrayal of public trust. Di ba? Eto. Pakinggan nyo, bakit hanggang ngayon wala pa rin. Alam nyo, sa totoo lang, no, nakakasawa na itong ICI. Nakakasawa. Tama nga yung mga sinasabi ni na Attorney Rowena Guanzon. Pinaikot-ikot lang tayo dyan sa ICI na yan. Sabi pa nga ni Attorney Guanzon, i-abolish nyo na lang yung ICI na yan. Kasi po, ang hirap ang pinaka malapit na sana na ang taong bayan ay masatisfy dito sa korupsyong dapat na merong managot, ay ito talagang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Yun na sana yun nung ipapatawag na si Zaldico at itong si Martin Romualdez. Yun na yun na talagang makita ng taong bayan kung paano sumagot si Martin Romualdez, paano sumagot si Zaldico. Kasi alam naman natin itong si Senator Marcoleta, alam niya ang art of questioning. Okay? Marami sanang tanong itong si Senator Marcoleta sa kung papaano nagawa ninyo na maaprubahan itong mga budget na ito. Hindi ba ninyo nakikita ang mga inconsistency, yung mga unprogrammed funds, yung mga in-insert? Ang dami nun Ang dami sanang pwedeng itanong ni Senator Marcoleta na hindi nagawa kasi nga bigla silang pinatatahimik. Nung nabanggit na yung pangalan na Martin Romualdez, pinatahimik sila. Yun ang pinaka-problema. Tapos itong ICI naman, nakikita ko sa kanila, parang paikot-ikot lang sila Okay na sana, pinatawag nila si Martin Romualdez. Ngayon, anong basihan ninyo na pasado ba itong si Martin Romualdez na maging state witness? Kasi kung maging state witness itong taong to, wala na, makakaiwas na, wala na, hindi. Sino pang may kasalanan nito? Magtuturo na naman siya kung sino ang nandyan sa House of Representatives. Diba? Pansin nyo ba yung House of Representatives? Hininto nila ang kanilang investigasyon sa flood control. Alam niyo ba kung bakit nila hininto yun? Kasi ang dami pong mga kasamahan nila na matatapakan. At kung i-scripted nila ang hearing nila, pagtatawanan lang sila ng taong bayan. And that will create more hatred on the people. Tapos dito sa ICI naman, ang problema natin dito sa kanila is, tingnan nyo si Zaldico
na yun ang susi na matanong nila, hanggang ngayon hindi pa nga kinansela ang passport. So halatang halata ba na kitang-kita mo na itong administrasyon na ito may pinoprotektahan, di ba? Ayun, opinion ko yan ha, opinion ko yan. Pwede kayong makipagdebate sa akin. Yun ang nakikita eh. Initial ako, isang ordinaryong tao, hindi ako part of the hindi ako politiko na tao. Hindi naman ako tatakbo. Yan ang pinaka basic na initial reaction ko, no, bilang isang part of the taong bayan. Na wala kaming nakikita na effort ng ICI na matumbok talaga kung saan tong mastermind na ito. Nakakalungkot isipin na sa sobrang daming korupsyon na nangyari hanggang ngayon wala talagang nanagot dito. Very simple lang naman yan. Itong problemang ito, common sense lang. Grabe, common sense lang ito lahat. Yes, tama yan. Gather kayo ng evidence and facts para sureable tayo, di ba? Paano kayo mag-gather kayo ng evidence, mag-gather kayo ng facts? Ha? Sa sobrang daming flood control na problema. Ni isa sa ginagawa nyo ngayon, walang direksyon. Ha? Sobra pong chaotic po ang investigasyon ninyo, chaotic. Ang gagawin nyo sana, no, ang investigasyon ninyo, mag-focus kayo ng isang direksyon, isang daanan. Ang pinaka-focus ninyo sana, kung sino yung mastermind. Unahin nyo doon sa Kongreso. Bakit napirmahan? Anong in-insert? Tanungin nyo yung mga, ang ipapatawag nyo sana, mga contractors. Kung sino ang mga binibigyan ng mga contractors. Yun. Ano ba, takot ba kayo? Kasi itong mga contractors na ito, ipipressure nyo yan eh. Dapat i-pressure nyo itong mga contractors na ito na kapag hindi kayo maglabas ng statement kung sino ang mga binigyan ninyo ng pera, kayo ang ikukulong namin. Unless if itong mga contractors na ito ay tutulong at sasabihin nila kung sino itong mga government officials na mga binibigyan na nangongolekta, nangungurakot, yan. Itong mga contractors na ito ay sila po ay ano. Kasi itong mga contractors na ito, pagkatapos nito, hindi naman sila tatakbo eh. Ang problema natin, itong mga politiko na ito, nangungurakot ito. Now, kung sila po ay mapapakulong natin, kung makulong itong mga government officials na ito na nangungurakot, hindi mas maganda. Wala nang, para ubusin na natin lahat ng mga korap, ikulong na natin ang lahat ng mga korap. And that will be a solution sa problema natin at matakot yung mga sa future, yung may plano pang maggawa ng korupsyon. Yung ginawa nyo ngayon, ang ikinukulong nyo, mga contractors, district engineer, di ba? Anong makukuha natin kung ikulong natin yung mga contractors at district engineer natin? Wala kayong makukuha dyan. At the end of the day, hindi sila makakurakot yun kung walang politisyan na kurakot. Let us say, nakulong natin yung mga kurakot na mga district engineer at yung mga contractors. O sige, nakulong sila. Pero itong mga politicians, mangungurakot pa rin. Sila ang ugat sa problema. Sila yung nangungurakot. Sila yung nag-create ng problema. Itong mga contractors at mga district engineer, nadamay lang sila. Yun ang pinakatotoo dyan. Kaya itong ginawa ng ICI, sabi ko, walang, hindi papunta, ang ginagawa nila ngayon, hindi papunta sa solusyon. Paikot-ikot. Kung papunta man sa solusyon, ang sobrang bagal